Alice POV. Mataas ng sikat ng araw nang nakauwi ako ng mansyon. Nagpaiwan si Carla sa hideout para personal na bantayan si Corina. Kaya wala akong choice kundi ang umuwing mag-isa kasamang ilang mga nagbabantay sa akin. Gusto ko matulog maghapon. Nay, kamusta po ang kambal? Nakakain na ba sila ng breakfast? Agad na tanong ko kay Nanay Hilda nang salubungin nito ang pagdating ko. Nasa dining area sila, kasama si Alicia. Di ko maintindihan ng kaibigan mong yon. Madilim pa ang paligid nang dumating dito. Baka sa mukhang pag-aalala tinahanap ka. Sagot ni Manang. Tumango ako, diretso naglakad patungong dining area. Agad kong sinalubong ng kambal nang mapansin ang pagdating ko. Parehong nakangiti, kaya isa-isa ko silang niyakap. Mommy, saan po kayo galing? Pinuntahan ka namin kanina sa room mo pero wala ka. Agad na tanong ni Maine. Agad naman akong nag-isip ng idadahilan. Pasensya na baby. Maaga kasi ako nag-jogging eh. Di naman pwedeng gisingin ko kayo na maaga? Sagot ko. Tinitigan lang ako ni Alexos at dahan-dahang tumango. Sige na, ituloy nyo ng pagkain nyo. Kakausapin ko lang si Tita Alicia nyo. Utos ko sa kambal at tilapitan si Alicia. Sabay hila palabas ang dining area. Diretso kaming naglakad papuntang garden. Ayokong marinig ng kambal ang pag-uusapan namin. Nag-jogging daw. Halatang buong gabi kang di natulog, no? Agad na wika ni Alicia sa akin. Pinanliitan ko naman to ng mga mata. Nasa mga kamay ko na si Corina. Sagot ko. Kahit may ideya na siya sa iniutos kong pagdukot sa babaeng yon, nagulat pa rin to. Hindi ko pinansin na naging reaksyon nito bagkos, pinagtuunan ko ng pansin ang papabukadkad pa lamang na bulaklak dito sa garden. Talagang tinutuo mo ang plano mo? Alice, hindi ka ba natatakot makulong? Paano ko idemanda ka ni Corina? Makukulong ka sa ginagawa mong yan. Pag-aalalang sagot ni Alicia. Yan ay kung makakaligtas siya sa mga kamay ko. Hindi siya makakatakas sa akin, Alicia. Pag-aari ko ng buhay niya. Sagot ko. Ang laki na rin talaga ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating Alice na mahinahon sa lahat ng bagay. Ang dating Alice na hindi na naituloy nito ang sasabihin nang putulin ko ito. Alice na takot? Alice na isang pitik lang agad iiyak? People change, Alicia. Sa mundong ginagalawan ko, bawal ang maging mahina. Sagot ko. Napakurap ang mga mata nito. Hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Pero ayokong mapahama ka, Alice. Ikaw na lang nag-iisa kong tinuturing na pamilya. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa'yo kapag nalaman ng mga taong ginagawa mo. Lalo na kay Corina na alam naman natin isang public figure. Sagot nito. Wala akong pakialam tungkol sa bagay na yan. Ang importante sa akin mabigyan ng hustisya. Ang nangyari sa asawa ko, Alicia? Alam mong noon ko pa sinasabi, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko may paghihiganti ang ginawa nilang pagpaslang kay Miguel. Si Corina muna ngayon, pero isusunod ko sa kanya, si Maxie. Mahaba akong sagot. Napailing to at hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos, tinitigan ako nito sa mga mata. Mukhang ayaw mo nang papigil, pero ito lang tatandaan mo. Nandito lang ako sa likod mo, Alice. Sagot nito. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Pagkatapos hindi ko mapigilan ang maghikab. Alam ko naman yon. At maraming salamat dahil mula noon hanggang ngayon, nandun ka para damayin ako? Sagot ko. Dahil ikaw ang dahilan kaya may matatawag akong pamilya ngayon, Alice. Ingatan mong sarili mo at sana huwag kang masyado magpadala sa galit ng puso mo. Sagot nito. Tumango ako at di ko mapigilan na mapayakap dito. Thank you, Alicia. Hayaan mo at pagkatapos ito magbubanding tayong tatlo ni Carla. Sagot ko sabay kala sa pagkakayakap dito. Sa bar? Tanong nitong nanlalaki ang mga mata at bakas ang excitement. Biglang nagbago ang mood nito nung sinabi ko ang katagang bonding. Kahit saan ninyo gusto, sagot ko. Tumawa ito. Pagkatapos muli akong tinitigan sa mukha. Alam kong antok na antok ka na. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala mag-alaga sa kambal. Wika nito. Sigurado ka. Alam mo namang makukulit ang mga yon. Sagot ko. Akong bahala. Sanay na ako sa ugali nila. Sagot nito. Tumango ako at nagpaalam na sa kanya. Di ko na muling dinaanan ng kambal sa dining area. Diretsong tinungo kong kwarto ko at agad hinubad ang suot kong pantalon at damit. Tsaka nahiga sa kama. Di ko na kayang gawin pa ang mga personal routine ko bago matulog.
Hindi ko na namalayan kung ilang oras na akong nakatulog nang maramdaman ko. May humahalik sa pisngi ko, papunta sa labi ko. Hindi ko alam kung panaginip lang bang lahat, kaya agad kong tinugon ang pamilyar na halik na yon. Pakiramdam ko, nandito sa tabi ko si Miguel. Naaamoy ko siya, at kahit pilitin kong imulat ang mga mata, hindi ko magawa dahil sa sobrang antok. Alice, kung alam mo lang kung gaano kita kamiss, konting panahon na lang, magsasama na ulit tayo. Patawarin mo kung pinaghintay kita ng matagal. Pero ito lang ang naisip kong paraan para mailigtas kayo sa kapahamakan ng mga anak natin. Ayokong mabahiran ng dugo ang palad mo, kaya hindi ko hahayaan na ikaw mismong papatay kina Corina at Maxie. Matulog ka ngayon, mahal ko, dahil bukas pagising mo, sasalubong sa iyo ang magandang umaga. Narinig ko pang bulong nito. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nandito siya? Nandito ang asawa ko. Muli kong naramdaman ang labi nito sa noo ko. Pagkatapos narinig ko na lang ang mahinang yabag palayo sa kinahigan ko. Napabalikwas ako ng bangon nang muling sumagi sa isip ko si Miguel. Napasa po ko ng aking noo nang maalala kong aking panaginip. Totoong nararamdaman ko ang presensya niya kanina. Alam ko kung anong amoy ng asawa ko at di ako maaaring magkamali. Kasama ko siya dito kanina sa kwarto dahil hanggang ngayon nalalanghap ko pa rin ang paborito nitong pabango. Di ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Miss na miss ko na siya. Kung di lang dahil sa kambal baka matagal na akong sumuko. Napakalungkot manirahan sa manson na wala kang katawang. Siguro hanggang ngayon naghihintay pa rin siyang magkaroon ng hostisya ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakamit ng kaluluwa niyang katahimikan niyang inaasam. Sinipat ko ang relo sa bedside table. Alauna na ng hapon. Kaya para nakaramdam na ako ng pagkalam ng sikmura ko. Di rin ako nakakain ng agahan kanina. Kaya kahit inaantok na, pinilit kong bumaba ng kama. Papasok pa sana ako ng banyo nang mapansin ko ang 3 red roses na nasa gilid ng kama. Agad napakunot ang noo ko at hinawakan yon. Naguguluhan akong nilibot ang paningin sa loob ng kwarto. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Kaya napatakbo ako sa bintana. Agad nang hinawi ang kortina. Agad sumalubong sa mga mata ko ang mataas na sikat ng araw sa labas. Ipinilig kong aking ulo at malakas na napabuntong hininga. Muli kong nilapag ang 3 rosas sa kama. Nagpa siyang pumasok ng banyo para makapaghilamos. Tatanungin ko na lang mamaya si Nanay Hilda kung sino nagdala ng mga rosas na to sa kwarto ko. Sa naaalala ko, pinagbabawalan kong pumasok ang kahit sino dito sa kwarto, lalo na kapag nagpapahinga ako. Ayoko kasing makita ng mga kasamahan namin dito sa mansion kung gaano ko kamiserable. Muling sumagi sa isip ko ang presensya ni Miguel habang nagtutoothbrush ako. Alangan namang ang multo nito ang nagbitbit ng mga rosas na yun kanina. Isa pa hindi ako maaaring magkamali. Labi niya ang naramdaman kong lumapat kanina sa labi ko. Muli kong ipinilig ang ulo ko. Nababaliw na yata ako eh. Epekto talaga ito kakapuyat. Kaya napagpasyan kong wag na lang munang bumalik ng hideout mamaya. Si Carla na munang bahala kay Corina. Bukas ko na lang siya ulit paglalaroan. Ibubuhos ko muna ang buong maghapon ko hanggang gabi sa mga anak ko dahil alam kong kahit hindi sila nagsasabi sa akin, nabawasan ang oras ko sa kanila, lalo na nung nagte-training pa lang ako. May mga pagkakataon din hindi kami nakikita sa loob ng isang araw at alam ko, nagtatampo na rin sila sa akin. Nagbihis lang ako ng pambahay na damit at agad naglakad patungong kusina. Naabutan ko pa si Manang Hilda, abala sa kanyang nilulutong pancake. Agad akong kumuha ng isang naluto na at agad na sinubo. Napukaw naman ni Manang kanyang atensyon at nakangiting tumitig sa akin. Kakagising mo lang ba? Tanong nito. Agad akong tumango habang abala sa pagnguya ng sinubo kong pancake. Kumain ka muna ng matinong pagkain, bago yan. Mauna ka na sa dining area. Isusunod ko ng pagkain mo. Sagot nito sa akin. Muli akong kumuha ng pancake. Nanay, kanina po galing yung mga rosas na nasa kwarto ko? Tanong ko dito. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito sabay iling. Rose ba ka mo? Aba hindi ko alam yan ah. Sagot nito. Natigilan ako dahil sigurado ko bago ako natulog kanina. Wala pa yun sa kama ko. Kung ganon, sinong naglagay ng mga yon sa loob ng silid ko?
Imposible naman na ang kambal ang may gawa. Wala po bang kahit ni isang kasambahay ang pumasok sa loob ng kwarto ko habang tulog ako? Tanong ko ulit. Agad itong umiling. Pumapasok lang sa kwarto niya ni Miguel ang mga katulong kapag araw ng linis at may approval galing sa'yo, kaya imposibleng isa sa kanila. Siya nga pala, saan mo nakita ang roses na yon? Nagtataka nitong tanong. Di ko tuloy maiwasang kilabutan. Hindi kaya minumulto ko ni Miguel? Diyos ko, wag naman sana. At sakaling multo nga yun ng asawa ko, wag naman sana yung sobrang pangit na mukha. Dahil imbes matuwa ako, baka matakot ako. Nay, naniniwala po ba kayo sa multo? Di ko mapigilang wika. Napansin ko naman ang pagkagulat sa mukha ni nanay bago sumagot. Multo? Bakit? May nagbumulto ba sa'yo? Tanong nito. Di ko naman malaman kung iiling o tatango ba ako. Parang minumulto po ako kanina ni Miguel? Pabulong kong sagot. Agad na nanlaki ang mga mata ni nanay sa akin. Seryoso tong tumitig sa akin. Si Miguel? Bakit nagpapakita siya sa'yo? Tanong nito. Bakas ang pinaghalong saya at excitement sa boses nito, kaya hindi ko maiwasang magtaka. Gayunpaman binaliwala ko lang. Baka namimiss din niyang alaga niya. Naramdaman ko po ang presensya niya kanina. Habang tulog ako, alam kong siya yon, Nay, kasi naaamoy ko siya. Isa pa, hinalikan niya ako. Sagot ko. Hindi nakaimik si Nanay Hilda. Halatang nagulat ito sa kwento ko. Nay, sa palagay ko, hindi matatahimik ang kaluluwa niya hanggat di makaganti sa pumatay sa kanya, di ba? Kailangan siguro sa muling pagbalik ko ng hideout, patayin ko na rin si Corina. Siguro yan ang pahiwatig niya sa akin kanina kaya siya nagparamdam. Muli kong wika. Naku, Iha, maghunos dili ka nga. Masama ang pumatay ng tao. Bakit di mo na lang ipagpasa Diyos ang lahat? Kalimutan ng mga nangyari at mag-focus ka sa kinabukasan. Hindi matutuwa si Miguel kapag mabahira ng dugo ang mga kamay mo. Saksi ako sa pagmamahal na inialay niya sa'yo, kaya huwag kang magtatangkang gumanti. Hayaan mong ang Diyos ang magparusa sa kanila. Mahabang wika ni Nanay Hilda. Nay, alam kong kaya nagparamdam sa akin ang asawa ko dahil gusto niyang ipaghiganti ko siya. Ayoko siyang biguin kaya igaganti ko siya kina Corina at Maxie sa kahit ano pang paraan. Sagot ko. Agad namang napailing si Nanay Hilda pagkatapos tinitigan ako sa mga mata. Masama ang mag-isip na ikapapahamak ng kapwa Alice. Baka naman nananaginip ka lang kanina. Masyado mo lang na-miss ang asawa mo kaya kung ano-anong naiisip mo. Sagot ni Manang. Di naman ako kumbinsido. Hindi ko po alam, Nay. Pero ang alam ko, totoong nararamdaman ko si Miguel kanina. Bahala na. Ang importante sa akin ngayon, bihag ko si Corina. At pagkatapos niya, isusunod ko si Maxie. Sagot ko at bumalik ng dining area. Naupo ako habang iniintay ang pagkain na sinasabi ni Manang. Malalim ako nag-isip at di ko na maiwasan sa late ng labi ko. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang halik na natikman ko kaninang natutulog ako. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Kasama ko siya sa kwarto. Huwag niyang sabihin na siyang nagdala ng mga roses na yon sa kwarto ko. Kaya ba gawin ng multo yon? Naputol lang ako sa pagmumuni-muni nang pumasok si Nanay Hilda dito sa dining area. Bit-bit ang pagkain ko. Nilapag niya to sa harap ko bago ako nagtanong. Nay, nasan po mga bata? Tanong ko. Nasa entertainment room, kasama ni Alicia. Pupuntan ko sila mamaya para dalhan ng merienda. Sagot nito. Tumango ako at nag-umpisang kumain. Pagkatapos kong kumain, sumabay na ako kay Nanay Hilda, papuntang entertainment room. Naabutan ko ang kambal na seryoso sa kanilang pinapanood. Samantalang si Alicia naman nakaupo, pero nakapikit ang mga mata. Halatang nakatulog to habang sinasamahan ng mga bata dito sa entertainment room. Oh, magmerienda muna kayo, Main, Alexos. Abat nakatulog na palang bantay ninyo? Narinig ko pang wika ni Nanay Hilda. Agad namang napatingin sa amin ng kambal at tumayo sa kinaupuan. Sabay silang yumakap sa akin. Hello, Mama! Sabay bati ng mga ito. Agad akong naupo at tinalikan sila sa pisngi. Maghapon na yata kayo sa harap ng telebisyon na. Wika ko. Nagkatinginan ang dalawa. Halata ang guilt sa mga mata kaya kinuha kong remote at pinatayang naka-on na TV. Pagkatapos magmerienda, matulog muna kayo. Ipahinga niyo muna inyong mga mata dahil mamamasyal tayo mamayang hapon. Nakangiti kong wika sa mga ito.
Agad na gumuhit ang ngiti sa kanilang labi. Talaga po? Naku, gusto ko po pumunta sa Entertainment City, Mama. Masaya daw po doon, sagot ni Alexos. Agad akong tumango. Sure, baby. Huwag kayong mag-alala. Doon tayo pupunta mamaya. Pero kailangan yung matulog para naman di kayo antukin kapag nasa labas na tayo, sagot ko. Opo, promise po. Matutulog kami ngayon ni Alexos. Excited na ako, sagot ni Maine. Natatawa namang hinaplos ko ang mukha nila. Ilang buwan na rin hindi sila nakakalabas dito sa mansion dahil natatakot akong baka muling mangyayari sa kanila ang pangidap noon. Kaya alam ko kung gaano sila ka-excited na makalabas ngayon. Alam ko unfair sa kanila lahat ng to. Mga bata sila at kailangan nilang i-enjoy yon at pakisalamuha sa iba. Pero simula nang mamatay ang ama nila, nagiging parang kulungan nilang paligid ng manson sa takot na baka tuluyan silang mawala sa akin. Pero ngayong nasa mga kamay ko na si Corina, kahit papaano, nabawasan ang takot sa puso ko. Magdadala na lang siguro ako ng maraming bodyguards mamaya para masigurong kanilang kaligtasan. Pagkatapos silang magmerienda, agad ko silang sinamahan sa kanilang kwarto. Lumalaki na sila at nakakalungkot isipin na kahit kailan, hindi na nila makikita pa ang kanilang ama. Gayunpaman, pipilitin kong lumaki sila ng maayos at maging mabuting emplo sa lahat. Pasado 3:00 ng hapon, nang makalas kami ng manson para ipasyal ang mga bata. Tanging si Alicia lang kasama ko at ilang mga bodyguards. Tinawagan ko si Carla pero ang sabi nito sa akin, hindi ito makakauwi ng manson dahil may importanteng pinapagawa si Lucas sa kanya sa hideout. Isa pa, kailangan niyang bantayan si Corina kaya naman hindi na ako namilit pa. Sure ka bang ayos ka lang? Alice ha? Hindi ko gustong balak mo sa Corina na yun. Kinakabahan ako. Binalita kanina sa telebisyon at radyo ang pagdukot sa kanya. Wika ni Alicia sa akin. Hindi pa rin ito matanggap ang ginawa namin kay Corina. Sirenyasan ko naman tong itikom ang kanyang bibig dahil baka marinig kami ng kambal. Masyado pa silang bata para makarinig ng ganitong usapin. Tsaka na lang natin pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Isa pa, gusto ko rin mag-enjoy sa pamamasyal natin to. Sagot ko dito. Saglit ako nitong tinitigan. Sabay tingin sa labas ng sasakyan. Hapon na at nagbe-build up na rin ang traffic sa buong Kamaynilaan. Di naman nagtagal, nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Excited na sinubukan ng mga anak ko ang mga rides. Tahimik lang akong nakamasid sa kanila, samantalang sinasamahan sila ni Alicia sa ilang mga rides na pwede ang adult. Panatag ang aking kalooban dahil alam ko may ilang mga tao kami na nakamasid sa amin at handa kaming ipaglaban para sa aming kaligtasan. Di ko mapigilang mapangiti nung kawayan ako ni Maine. Kita sa mga mata nito ang tuwa habang nakatingin sa gawi ko. Masayang-masaya naman ang puso ko dahil kitang-kita ko ang tuwa sa kanilang mga mata habang ini-enjoy mga sandaling nasa labas kami ng manson. Sana nga lang matapos ng kaguluhan sa buhay namin at mailabas ko na silang palagi. Gusto ko rin naman silang bigyan ng normal na buhay. Yung nakakalabas na rin ng manson na walang kinatatakutan at makakapasok sa school katulad ng isang normal na mag-aaral. Pero magagawa ko lang yon kapag tuluyan ng mawala sa landas namin, si Maxie. Alam ko hanggat nasa paligid namin to, hindi magiging safe ang buhay ng mga anak ko sa kanya. Malaki ang galit niya sa mga bata at posibleng ibuhos niya ang galit na nararamdaman sa mga anak ko na siyang hindi ko naman pahihintulutan. Oh, hi! Hindi ko akalain dito ka rin pala naglalagi. Sobrang tagal na rin natin hindi nagkikita. Nagulat pa ako na marinig ko ang boses na iyon. Napalingon ako, agad tumampad sa paningin ng mukha na isang babae. Makapal ang kanyang make-up, nanilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkabalisa na makilala ko ito. Si Maxie. Oo, hindi ko na matandaan pa ang tunay nitong itsura dahil nawalan ako ng alaala. Pero pinakita sa akin ni Carla ang larawan nito ng maraming beses. Mula noon, nakatatak na ito sa isipan ko. At ipinangako ko sa aking sarili, gagantihan ko ito sa pagpaslang sa asawa ko at alam kong malapit nang dumating ang araw na yon. Uunahin ko muna ang pinsan niyang si Corina at isusunod ko rin to kaagad. Magkakilala ba tayo? Kunwari tanong ko. Pilit akong umaakto
na isang inosenteng alis sa harapan nito para hindi ako pagdudahan na akong dumukot sa pinsan niya. Agad naman tong tumawa, kaya hindi ko mapigilang maikayom ang aking kamao. Alam mo, nakakatuwa ka. Hindi ko akalaing sa paglipas sa maraming panahon, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang tatanga-tangang alis na nakilala ko. Sagot niya sabay ngisi. Nagkunwari naman akong naguguluhan. Kilala ba kita? Sorry ha. Nawalan kasi ako ng alaala kaya hindi kita matandaan. Wika ko. Lalo itong tumawa. Ah, talaga? Well, yun nga ang balita ko. Hay, kawawa ka naman pala. By the way, ako nga pala si Maxie. Close friend ko ang asawa mo at nakakasama mo ko palagi noon sa mansyon. Sagot nito at di nakaligtas sa paningin ko ang halong galit sa mata nito. Agad ko namang inilahad ang mga kamay ko sa harap, sabay ngiti. Nice to meet you, Maxie. Sayang nga lang at di ko maalala ang mga nakaraan natin. Sagot ko. Tinitigan lang nitong nakalahad kong kamay at saka umismid. Pasimple ko namang ibinaba ang aking kamay at kunwari nahihiya sa pangi-snob niya sa akin. Di rin naman ako interesado na makikipagkamay sa kanya. Ginawa ko lang yon para kunwari gusto kong makipagkaibigan sa kanya na wala akong masamang intensyon. So innocent, Alice. Wala ka talagang kamalay-malay sa mga nangyayari sa'yo, sa paligid mo. Tingin ko mukhang tapos mo nang ipagduksa ang pagkamatay ng asawa mo. Alam mo, kahit ako, nalulungkot din sa mga nangyari sa kanya. Siguro mabubulok na lang katawan niya sa hukay nang hindi nakakamit ang hustisya. Muling wika nito. Agad na naghimagsik ang kalooban ko dahil sa sinabi nito. Gayunpaman kailangan kong maging kalmado sa harapan niya. Pinsan ka pala ni Corina? Ang naging kabit ni Miguel noon? Di ko mapigilang itanong. Gusto ko kasing makita ang reaksyon nito para malaman ko kung talagang hinahanap niyang kanyang pinsan. Yeah, medyo matigas ang ulo niya, I don't know. Masyadong nabaliw kay Miguel. Hindi ko siya masisisi. Alam ko kung gaano kagaling pagdating sa kamang asawa mo. Mapera at gwapo, kaya maraming babaeng naghahabol. Sagot nito. Di ko mapigilang mapataas ang kilay ko. Buti hindi ka na in love sa asawa ko, Maxie. Balita ko best friend mo si Miguel noon at di ko malang napansin ang presensya mo simula nang bumalik ako ng bansa. Sagot ko. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero alam mo ba, masaya akong namatay siya. Dapat lang sa kanya yon dahil masama siyang tao. Siguro sinusunog na ng impyerno ang kaluluwa niya. Nakangisi nitong wika. Nagkunwari akong nagulat at napaatras. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Alice. Tama ng pagkukunwari. Kaya kita nilapitan dahil gusto kitang bigyan ng babala. Nakangisi nitong wika. Hindi ako nakaimik. Kahit papaano nakaramdam ako ng konting kaba at naging interesado sa mga susunod pa niyang sasabihin. Magtago na kayo ng mga anak mo dahil malapit na kayong sumunod sa asawa mo. Pabulong nitong wika. Kahit inaasahan ko ng bagay na yon, di ko pa rin maiwasang kabahan. Nagtatanong ang mga matang tumitig dito. Alam kong may ideya ka na isa ako sa mga dahilan ng pagdukot sa mga anak mo at pagpatay kay Miguel. Huwag kang magkunwari na wala kang alam dahil iba ang sinasabi ng mga titig mo. Don't worry. Bibigyan ko kayo ng mga anak mo na 1 linggo para i-enjoy ang buhay. After that, makakadaupang para nyo na si kamatayan. Natatawa nitong wika. Agad na dumakaw ang tingin ko sa mga kasama nito. Halos 10 ang kanyang mga bodyguards at napansin ko, hindi sila basta-basta. Di ko naman maiwasang mapangisi. Palagay ang kalooban ko na hindi ito gagawa ng kahit anumang hakbang na masama dito sa mataong lugar. Ah, talaga lang ha? Hindi pa rin pala ganun kagaling ang acting skills ko. Sagot ko at tinaasan ko pa to ng kilay. Kita kong pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi marahil makapaniwala sa bilis ng pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Hindi ako ganun katanga para hindi alam ang mga nangyayari sa paligid ko, Maxie. Ikaw ang pumatay sa asawa ko, di ba? Masaya ka ba sa ginawa mo sa kanya? Kung oo ang sagot mo, congratulations! Pareho tayong nawalan. Pero panalo pa rin ako dahil may alaala siyang iniwan sa akin. Yon ay ang mga anak namin na minsan mo na rin pinagtangkaan ng buhay. Sagot ko. Agad gumuhit ang nanguuyam ng ngiti sa labi nito. Masama akong tinitigan. Mukhang nagkamali ako. Mukhang ibang alis na nga ang kaharap ko. Kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman ka siguro sa pagkawala ni Corina, hindi ba? Tanong nito.
Natawa ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako katulad yung utak kriminal. Ipis nga hindi ko kayang patayin, tao pa kaya? Tatawa-tawa kong sagot. Lalo naningkit ang mga mata nito. Halatang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Wala akong pakialam sa iisipin niya. Ang mahalaga sa akin na sabi ko na ang gusto kong sabihin. Total naman malapit ko nang maisa katuparan ang plano kong makaganti. Sooner or later matutupad na rin ang pangarap ko na mabigyan ng hustisyang pagkamatay ni Miguel. Alam mo, nakakatawa ka. Totoo nga ang sinasabi ng iilan, nagbabagong ugali ng tao sa paglipas ng panahon. At isa ka sa mga halimbawang yon, Alice. Well, good luck. Itago mo na sa palda mo ang mga anak mo dahil malapit ng katapusan nila. Sila ang isusunod ko sa kanilang ama. Para happy family na kayo sa impyerno. Tatawa-tawa nitong wika at tinalikuran na ako. Naiwan akong nakakayom ang kamao. Kailangan ko siyang maunahan sa kung ano man ang binabalak niya. Hindi ako papayag na may masamang mangyayari sa mga anak ko. Hindi ako papayag na muli akong masasaktan dahil sa mga kahiyupan niyang ginawa sa buhay ko. Tama nang may isang buhay ang nawala sa akin. Hindi ako papayag na madagdagan pa yon. Di ko na kaya pang tanggapin kung may isang buhay pang mawala dahil sa kahangalan ng Maxie na yon. Ano kaya ang gagawin ni Alice ngayong harapang pinagbantaan ni Maxie ang buhay niya at ng kambal? Magtagumpay kaya si Maxie sa masamang plano sa mag-iina? O mauunahan to ni Alice? Ano kaya ang gagawin ni Alice kay Corina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.